Bueno mano, sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules, Vice President Sara Duterte inanunsyo na ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Senator Risa Ontiveros, aminadong si VP Sara Duterte ang candidate to beat para sa United Opposition sa 2028. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So kailangan up to the standards kami. International Criminal Court inilatag na ang mga dapat asahan sa confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. Pero personal kayang dadalo si Digong? Desisyong gawing trimester ang pasok ng mga estudyante sa paaralan, hindi pa raw nadedesisyonan ng Department of Education. Pero paano nga ba ito gagawin? At mga komento ni former sex bomb dancer IZ na si Alvin Aragon tungkol sa relihiyon at homosexuality, usap-usapan sa social media. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Died. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, malupit. Mga idea ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Bago magtanghali kanina, sinimulan niya ang kanyang talumpati sa paghingi ng paumanhin na tinulungan niyang manalo si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Sa dami ng katiwaliang kanyang nakita sa national budget nitong 2025, napagdesisyonan din daw niya na umalis sa gabinete. Kahit na taong 2023 pa lamang daw ay alam niyang ang magiging kapalit nito ay kanyang impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin, patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Kaya naman sa pagkakataong ito, iniaalay niya raw ng buong tapang at malasakit ang sarili para sa bayan. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit
para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Kaugnay ng anunsyong pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028, magbabalita live si Camille Samonte. Camille, matapos ang anunsyo ni VP Sara, hindi pa siya nagpaunlak ng interview sa media para linawin at mas maipaliwanag pa yung kanyang desisyon sa pagtakbong Pangulo. Yes, Cheryl, hindi na nga nagpaunlak ng tanong sa media itong si Vice President Sara Duterte matapos nga niyang basahin itong kanyang prepared na speech. Pero dito sa kanyang pahayag ay bumwelta nga siya at iginiit na kay Pangulong Bongbong Marcos na dati nga niyang katandem. Ang sabi ni VP Sara ay nakita na raw niya yung kawalan ng katapatan ni PBBM dito sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na raw yung kanyang sinumpa ang tungkulin para sa bayan. Kaya naman dito nga ipinaliwanag ni VP Sara yung dahilan kung bakit umalis na nga siya sa gabinete dahil hindi na nga raw niya kinaya yung umano'y katiwalian, partikular dyan sa 2025 national budget. At batid nga daw ni VP Sara na impeachment ang kapalit niyan dahil nga sa pag-alis niya sa gabinete. So, nung matapos nga basahin ni VP Sara itong kanyang prepared na speech ay nagmamadali siyang umalis. Pero alam mo, Sherry, maikwento ko lang, bago kami magsimula itong press briefing ay natagalan bago dumating si VP Sara because initially ay dapat 10 a.m. itong magsisimula at nang dumating na nga siya dito sa Office of the Vice President sa Mandaluyong ay yung mga staff ng OVP ay tinanggal itong mga logo ng OVP at pinalitan ito ng isang podium at doon na nga siya nagsalita. So anything na logo about OVP ay itinanggal muna yon bago nga siya humarap sa amin sa media at sa kanya nga binasa itong speech at inanunsyo na nga niya sa dulo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. Cheryl. Wala man lang tayo nakausap sa staff or maybe the spokesperson. Meron bang iba dyan na pwedeng matanong ang media kung bakit nagkaroon bigla ng announcement sa kanyang hangad na pagtakbo bilang pagkapangulo sa 2028 pa? Kasi kung matatandaan natin, Camille, sabi niya sa isa sa mga interview na siguro the best time to announce yung kanyang interest, kung tatakbo or hindi, ay by the end of this year. Pero napaaga ito. With the election, she added that she is fearful. Cheryl, walang direktang paliwanag ang sino mga staff mula sa OVP tungkol dyan. Pero kung aalalahanin din natin yung mga events na nangyayari ngayon ay naitransmit na nga itong ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at umuugong din sa Kamara yung posibilidad na matalakay na ito sa plenaryo at oras nga na mangyari yan ay talagang ibig sabihin may possibility na magkaroon ng movement itong impeachment complaint. So hindi natin sigurado kung may kinalaman ba yan dyan, pero ito yung very particular na scenario na nakikita natin na pwede nating mai-connect na pinagdadaanan ngayon ni VP Sara. Because initially, Cheryl, to be honest with you, all of us in the media are expecting about the ICC sa confirmation of charges hearing ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mangyayari sa susunod na linggo. And kami rin ay nagulat na ito nga yung naging anunsyo ni VP Sara at talagang hinahabol pa namin siya na umalis siya para nga sana ay maipaliwanag man lang kahit na in a very short statement yung rason, pero hindi talaga siya pumayag, Cheryl. Alright. Wala na tayong ibang mapag-usapan kasi kundi iikot lamang yung alam natin doon sa kanyang inihayag na prepared na speech today. Yes, tama ka dyan, Cheryl. Talagang naging matipid itong press conference nga ni VP Sara. And ito yung pinakauna niyang press briefing with the media
para sa ngayong taon na ito dahil for the past weeks, ang usual na events ni VP Sara ay nung nasa dahig nga siya at puro mga ambush interviews lang. And ito nga, hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon muli para matanong mismo ang busy sa iba't ibang issue. Alright, maraming salamat Camille Samonte. Bago ang announcement na ito ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na magkakaalaman sa Disyembre kung sino ang ia-anunsyo ng oposisyon na kanilang pambato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Narito ang report. Malayo pa pero mainit na ang 2028 presidential elections. Ang nilulutong United Opposition, sisiguraduhin daw ang tunay na unity. A real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung walang unity na totoong unity? Sinabi yan ni Senator Risa Hontiveros sa panayam ko sa kanya sa programang The Long Take ng One News. Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Is the opposition po open to support from within the administration, if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So, kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng oposisyon, kailangan realistically take note kami ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So, kailangan up to the standards kami. Nanindigan si Hontiveros na hindi sila basta-basta aanib sa mga partido na hindi nila pareho ng mga ipinaglalaban. Anong common values po yung sa tingin yung non-negotiable para sa inyo? Good governance, transparency and accountability, kaya yung anti-corruption ang lakas sa amin. Tapos economic reforms din. Sa ngayon, hindi pa raw sila bumubuo ng koalisyon sa iba't ibang partido at wala pa rin namang nag-aalok sa kanila. Pero meron na raw silang timeline sa pagpili ng kanilang standard bearer para sa 2028 presidential elections. In broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by say end of this year. And gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. Makailang beses nang sinabi ng senadora na bukas siyang maging pambato ng oposisyon, pero may kondisyon. Isa pang bukas tumakbong pangulo ay si Senador Bam Aquino. Kabilang si Aquino sa mga speaker sa ikinakasang prayer rally sa EDSA Shrine sa February 22. Kamakailan nag-reunion ang opposition leaders. Kasama dyan ang mga naging pambato nila noong 2022 na sina dating Vice President at ngayon Naga Mayor Leni Robredo, pati na si Senador Kiko Pangilinan. Nauna nang sinabi ni Robredo na wala siyang planong tumakbong presidente sa 2028. Bagamat merong mga humihikayat sa kanya na sumubok muli. Sa kabila niyan, nag-post online si Robredo na nanghihikayat na dumalo sa kick-off concert ng awit at aksyon kontra korupsyon sa Quezon City Memorial Circle sa February 21. Abangan po ang buong interview kay Senator Risa Hontiveros sa programang Long Take ng One News bukas, February 19, alas 6 ng gabi. Kasalukuyan nagbibigay ng pahayag ang palasyo tungkol sa announcement ni Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin. Kalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, at itong taon na 2025 ay gumastos
ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd, kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. Yusek, Senator Risa recently said that the opposition isn't sure yet whether they would need to form an alliance with the president's camp to slay the vice president's candidacy in 2028. Is the administration open to the idea of forming an alliance with the opposition? Hindi po napag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip ang susunod na henerasyon. Sa ngayon po ay wala pa po na pag-uusapan at kung meron pong magiging update patungkol po dyan ay ibibigay po agad namin sa inyo. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Just one question po. Nabanggit nga kasi kanina ni VP Sara na patawad kung natulungan niyang manalo si PBBM. Is the President also feel the same way? Does the President also feel the same way? Na Hihingi niya ng sorry tawad? dahil naging kapartner niya, katandem niya si VP Sara during the campaign? Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon. At mga vice-presidente na puro bakasyon. Vice-presidente na hindi siya tutulungan. Vice-presidente na ang magiging trabaho ay manira sa gobyerno. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari, ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Kung hindi siya tutulungan ng kanyang vice-presidente, wala naman po magagawa ang ating Pangulo, kundi magtrabaho na lamang para sa ating bayan. But ano po ang tingin ng Palace now na nagdeklara na ng Napanood po natin ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol sa announcement ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Good luck ang pinakauna niyang mensahe sa Vice Presidente. Saka inisa-isa yung mga naging sablay ng mga ahensyang kanyang pinamunuan, maging ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte na mas dapat umano niyang ihingi ng tawad. Para himayin ang isyu na ito, magkakausap natin si Professor Jean Encinas Franco, political analyst. Magandang tanghali po sa inyo, Prof. Jean. Magandang tanghali, Sherry. Na-monitor mo ba, Prof. Jean, lahat ng biglaang mga pangyayari bago po ang tanghalian natin? Ano po ang inyong reaksyon dito sa announcement ni VP Sara na tatakbo nga siya sa pagkapangulo sa 2028? Hindi na ako nasusurpresa, no? Kasi alam na naman natin ito matagal na. At yung timing lang, of course, no? Tila medyo maaga doon sa mga karaniwang nag-a-announce, no? 2 years before. Pero ano ito sa kanya, no? Gamble ito sa kanya kasi yung normally pag medyo maaga ka masyadong nag-announce, puputaktiin ka talaga ng lahat na lang ng pwedeng ibato sa'yo, no? Well, siguro iniisip niya, sa bagay, marami nang na ano sa kanya ng mga kaliwat ka ng mga akusasyon. So, hindi na magiging bago sa kanya yon, no?
Pangalawa, yung isang reaction ko, ang timing din, maaaring may kadahilanan dun sa yung hearing ng charges sa kanyang ama ni sa Pangulong Duterte sa February 23 sa ICC. At saka yung recommendation nga na co-perpetrators yung kanyang mga kaalyado, si Senator Bongo at Senator Bato, no? So in effect, it's both a survival mechanism, but also to ensure na kung sino man yung mga kaalyado niya, magpakilala na. Nandun din po kaya, nakikita nyo ba, Prof. Jane, yung sabi nyo nga, sa timing Tingin nyo may kinalaman din kaya dito yung impeachment? Yes, of course. Sorry, I forgot to mention that. Dito po sa impeachment. Pero paano po kaya ano yung nakikita nyong play? Kasi ang mangyayari, napakadali na niya ngayong sabihin na lahat ng mga ito ay ginagawa ng mga kalaban niya para hindi siya makatakbo or mabawasan ng mga taga-suporta sa kanya. Nandun din ba yung pagkonsidera niya na umiingay na United Opposition? Pwede, pero kasi yung surveys, pabor sa kanya ngayon So, bakit naman siya mababother dun sa United Opposition, di ba? I think it has more to do with yung sa ICC tsaka yung sa impeachment. Ayon po kay VP Sara, matagal na siyang sinisiraan at inaatake ng administrasyon. May nakikita ho ba kayong basihan dito sa paratang na ito? Kasi lahat naman ng mga accusations sa kanya, no? Like halimbawa dun sa yung impeachment, mismo ang Supreme Court ang nagsasabi na hindi naman siya hinatulan ng not guilty ng Supreme Court, hindi ba? Nung last year, yung decision sa impeachment ng Supreme Court. Tapos na-impeach siya ng House of Representatives. So, hindi naman biro yung charges, no? Mahirap namang sabihin inimbento ito. Ano rin ho ang masasabi nyo doon sa paghingi ng tawad ni VP Sara dahil tinulungan daw niyang manalo si PBBM? Oo, no? Sa akin kasi ang tingin ko doon, anong klaseng judgment ang meron siya, no? Kung mag-a-aspire siya as president. Kung gano'n, napakalaking desisyon na tumakbo bilang vice president ni BBM, tapos biglang pagsisisihan mo, no? Kinalaunan. So, yung judgment, may question ako dun sa judgment niya. Kung ngayon po gagawin ang halalan, masasabi nyo rin ba na sure win nga si VP Sara? Katulad po ng sinasabi ng oposisyon, nagkaroon po ng pagkakataon na makapanayam si Senator Risa Hontiveros. At aminado naman na siya yung pinakamalakas na contender for bilang pagkapangulo sa 2028. Alam mo, kasi yung mga surveys, no, the way surveys are done, lang siya, pwede mo lang masabi na totoo yun noong moment na tinanong yung tao. So right at this very moment, kung wala namang survey, hindi natin malalaman kung nagbago na yung saloobin ng mga tao. So mahirap sagutin ang tanong na yan. Although yung mga recent surveys sa iba't ibang polling organizations nagsasabi that she is more likely to win, no? Based on recent surveys. Pero kung ngayong araw na to, parang hindi ko matatanong yan, ay masasagot yan kasi wala tayong datos. And yun nga po, sabi nyo, gamble. Too early to announce ang kanyang interest na manalo tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Pero sabi nyo nga, timing kasi dahil din sa mga nangyayari ngayon na mga issues. So doon sa nakikita nyo, sa pagbalanse niya, gamble, pero nakita nila yung need to announce this. Ano po yung ano po ang basa nyo dito? I mean, yung sabi nyong gamble over doon sa timing. Kasi ang tingin ko kailangan na niyang masiguro kung sinong politiko ang nasa kanya. So
kumbaga klinaro niya na yung she wanted to draw the line, so to speak. No? Para klaro na. Definitive na, no? Tatakbo ako. Ngayon, kapag may politikong naglabas ng statement na medyo alyado sa kanya, di ibig sabihin yung politiko na yun, nagpapakilala na siya. Di ba? Kasi ang nangyari, parang mauubusan na siya ng kakampi, especially yung mga so-called loyal sa kanya, no, o sa tatay niya. Ngayon po, ngayong nag-announce na siya, may impeachment, Prof. Well, hindi natin alam kung ano itatakbo ng impeachment, pero pag na-impeach siya at na-desisyonan niya ng impeachment court, which is the Senate, hindi na rin siya pwedeng tumakbo kahit na nag-announce na siya ng natatakbo. Pero may option din siya. Pwede siyang mag-resign bilang VP bago siya ma-impeach, hindi po ba? Pag nag-resign siya, pwede pa siyang tumakbo bilang pagkapangulo. Yes. Alright. Parang ganun yung nakikita nating play ngayon eh. Pero nandyan pa rin yung mga kaso na kakaharapin niya sa ombudsman kahit na mag-resign siya as VP. Yes. So talagang maagang nagsimula ang politika para sa 2028. Yes, oo nga. So election season is here. Okay. Ano po ang mensahe nyo sa publiko? Kasunod ng mga anunsyong ito ng ilang politiko sa kanilang political plans habang nakabinbin pa rin ang mga issue sa katiwalian sa pamahalaan. Alam mo, Cheryl, isa tayo sa bansang may pinakamataas na voter turnout, no? Parang nearly 80% ng mga rehistradong botante bumuboto. Excited ang Pilipino lagi pag may eleksyon. Pero sana yung excitement natin mapunta dun sa masusing pagnilay-nilay, no? Kung sino talaga ang karapat-dapat na bigyan natin ng ating napakahalagang boto. Anong nakikita nyo na pros and cons sa atin, sa taong bayan, na ito nakikita na natin ngayon pa lamang, first quarter of 2026 pa lang, ay yung mga interesadong tumakbo sa 2028? Alam mo, syempre, magiging distracted din ang politiko kasi syempre, ang tendency nila, mangampanya na kesa sa, isipin ng masusi ang pangmatagalang development ng bansa, no? Paano mabibigyan ng disenteng pamumuhay ang ating mga kababayan. Marami pong salamat for making time, Professor Jean Encinas Franco, ating political analyst. Susunod, sakaling maging trimester ang pasok ng mga estudyante sa paaralan, paano nga ba ito gagawin? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nilinaw ng Department of Education na wala pa ring pinal na desisyon sa panukalang paglipat sa trimester system sa mga pampublikong paaralan. Sa ilalim nito, hahatiin ang school year sa 3 terms mula sa kasalukuyang traditional 4-quarter or 4 gradings. Ayon sa DepEd, patuloy pa umano itong pinag-aaralan at dumadaan sa konsultasyon sa mga mambabatas, guro at iba pang education stakeholders kasunod ng mga batiko sa panukala. Una nang sinabi ng Alliance of Concerned Teachers, hindi sapat ang calendar change kung hindi ito sasabayan ng structural reform. Lalo't na nanatiling problema ang kakulangan ng silid-aralan at mababang sahod ng mga guro. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Good afternoon, Cheryl, at lahat ng nakikinig na nanonood. Good afternoon po sa ating lahat. Kong, ano po ang inyong posisyon? Ano po ang posisyon ng House Committee on Basic Education dito nga sa panukalang paglipat sa trimester system? Hinihintay po natin yung guidelines kasi Cheryl, may rason bakit pinopose ng DepEd ito
Kung maalala po natin, EDCOM 2 report, sinasabi natin na yung 205 minimum instructional days, yung nasa loob ng classroom ang isang bata at guro, ay hindi nangyayari po, less than 200 po. Dahil po sa dami ng mga bakasyon ng nasyonal, lokal, at syempre po yung mga DepEd activities at pag may bagyo. So ito po yung sagot ng DepEd para at least yung minimum na 205 days na nasa loob ng instructional class yung ating mga learners ay sa tamang direksyon. Kaya siguro, pagbigyan din natin ng DepEd paano nila explain at gagawin po ito. Pero sa inyo pong pananaw, handa na po ba yung mga pampublikong paaralan para sa ganitong pagbabago sa academic calendar? Kasi Cheryl, hindi naman maapektuhan yung yung month na kung saan yung academic calendar. Ano pa rin siya, July up to March pa rin yung kanyang academic calendar. Ang ginawa lang ng DepEd ay sinisigurado lang nila, ita-trisem nila para ma-isolate nila yung mga activities na kung saan ay masyado maraming panahon na hindi sa classroom ang mga estudyante. Example po, palarong pambansa, yung pag-National Press Club, pagka may bagyo, pagka may mga bakasyon. Yun lang naman po ang gusto nilang matulungan yung bata na at least yung minimum days nandun sila sa loob ng classroom. Kung ayon po dun sa mga gurong tutol dito, ay kahit magbago yung kalendaryo, ay hindi pa rin gagaan daw yung trabaho kung nananatiling kulang yung mga silid-aralan at mababa ang kanilang sahod. What's your take on that? Well, totoo po yan. Hindi lang naman iisa yung solusyon kasi alam natin yung kalidad ng edukasyon natin ang ating binabago. Ang issue dito, yung instructional time within a class ng bawat bata. Kasama rin po dito yung pag-decongest ng curriculum. Kasama rin po dito yung sobrang daming trabaho ng ating mga guro. Kaya nga this year po, may additional 20,000 items para sa mga administrative officers para yung non-teaching na functions ng ating mga guro ay matanggal na sa ating mga guro at makapag-focus sila sa pagtuturo sa classroom. Tama po yun. Marami talagang sabay-sabay na kailangan tayong gawin at ginagawa po ngayon katulad yung pag-decongest ng curriculum. Though ang sinasabi nga po ay ng DepEd na wala pa namang pinal na desisyon ukol sa panukalang ito. Kung sakali man, nakikita po ba ng Kongreso na yung pangangailangan din muna ng pilot testing bago ito tuluyang ipatupad? Ito po yun, Cheryl, pwedeng mag-pilot test, depende po sa Lunes kasi po, didinig rin namin sa Kamara etong proposal nila, doon namin marinig yung guidelines nila, para malaman natin, ang importante dito, Cheryl, hindi natutulog yung DepEd kasi meron talaga tayong issue tungkol doon sa number of days na nasa classroom yung isang bata. Sa ngayon po, hindi tayo maabot ng 200. Ang minimum sabi ng mga eksperto, 205. Ang sabi ng DepEd, dahil dito sa mga bakasyon, dahil dito sa mga activities at sa bagyo, kaya nga hinahanapan ng solusyon. Kaya dito po talaga makikinig tayo sa kanila at kung sabihin nila ipapilot muna, tama rin po yun. Ang importante na sa tamang direksyon gusto ng DepEd malutas yung issue, yung problema. Hindi na po kailangan Kong ng batas para ipatupad itong trimester system. Pero ang sabi niyo po ay magsasagawa po ang House Committee ng mga pagdinig kaugnay po dito sa panukalang ito para marinig lalo na yung pahayag ng mga tumututol po? Tama po yun, Cheryl, kasi yung part ng function natin ay oversight. Gusto natin malaman yung paano yung polisiya na ito ipapairal at kung talaga ma-address niya yung problema ng number of days na sa loob ng classroom ang isang bata at guro. Yun ang pinaka-importante. So, kung hindi rin naman mareresolbahan ito, ay siyempre, tututol na tayo doon. Pero kailangan makinig muna tayo kung paano yung guidelines nila. Kailan po magsisimula ulit, Kong, yung gagawin niyo pong pagdinig on this? Sa Lunes po, this coming Monday po. At sino po ang unang ipinatawag nyo para marinig po yung kanilang mga saloobin? Unang-una, syempre, kailangan ng DepEd para malatag nila yung plano nila, yung guidelines nila. Pangalawa, katulad ng lahat ng hearing natin po, iniimbita natin lahat ng ibang teacher association, mga grupo ng mga teachers, iba-iba po yan, marami rin po sila. At iniimbitahan rin po natin yung mga parent-teacher association para marinig po natin yung private school at syempre yung para marinig po natin yung saloobin ng lahat at marinig nila kung ano yung paliwanag ng DepEd.
Kong Romulo, bukod po dito sa planong pagbabago ng academic calendar, ano pa yung sa tingin nyo yung mga dapat unahing gawin ng pamahalaan at kongreso para mapabuti ang kalagayan ng mga guro at ang kabuuang education system ng bansa? Yes, Cheryl, una, siguraduhin na natin implement ng DepEd yung pag-decongest ng curriculum. Napakaraming subjects po, napakaraming competencies. Nakita po natin ngayon, dun sa huling reading proficiency, nung binawasan yung grades 1, 2, and 3 ng subjects, nag-focus sila sa reading comprehension mathematics, gumanda po yung reading comprehension ng ating mga bata. So siguraduhin lang po natin mag-decongest yung ating curriculum. Pangalawa, ay sana po maipasa na yung voucher system. Yung kung saan, kung punong-puno na yung isang DepEd school ng mga mag-aaral, matransfer po natin sa kalidad na private school para yung quality of education mapagpatuloy in DepEd schools and sa private schools natin. Marami pong salamat sa inyong oras, Congressman Romano Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Samantala, sa kabila ng announcement ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 presidential elections, tuloy daw ang tungkulin ng mga senador bilang impeachment court. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, yan ay kung aakyat sa kanila ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Answerable pa rin daw ang vice-presidente sa lahat ng nagtatrabaho sa pamahalaan. Si Senator Amy Marcos naman na masugid na kaibigan ni VP Sara, sinabing itinaga lamang niya sa bato ang hiling at panawagan ng mga taga-suporta. Kinumpirma rin umano ni VP Sara ang takot ng kanyang mga kalaban. Habang sina Congresswomen Rene Co at Sara Elago naniniwalang mere distraction ang ginawa ni VP Sara mula sa issue ng impeachment kung saan ang dapat daw talaga niyang sagutin ay ang issue sa maling paggamit ng confidential funds. Nabalitaan na rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang announcement ni Vice President Sara Duterte para sa 2028. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie. Cheryl, good luck. Ito raw ang reaksyon ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na narinig ng Pangulo ang anunsyo ng bise at good luck lamang ang sagot nito. Nakangiti raw si PBBM nang sabihin nito. Binakbakan din ni Castro ang paghingi ng tawad ni VP Sara sa pagtulong umano na mahalal si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Anya, taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos. At kung ano anya ang naitulong, huwag niyang suluhin ng credit dahil unity team naman sila noong eleksyon. Hindi rin daw iyan ang dapat ihingi ng tawad ng bise. Mas marami raw siyang dapat ihingi ng tawad gaya ng paghingi ng tawad para sa mga biktima ng EJK, pagpapakalat umano ng fake news, pagbabakasyon, paggastos ng 7 milyon sa personal trip, pagtanggap ng posisyon bilang sekretary ng DepEd gayong aminadong wala siyang alam sa posisyon. Ito raw ang malalaking issue at problema sa taong bayan. Sinagot din ni Castro ang paghingi naman ng tawad ni VP Sara sa mga lubog pa rin sa baha dahil sa korupsyon. Inisa-isa rin ito ang mga nangyaring pagbaha noong nagdaang administrasyong Duterte. Wala raw naramdaman sa mga umano'y flood control projects noon, kaya't hindi raw dapat ipahid ang lahat ng ito kay Pangulong Marcos. At kung usapang eleksyon, sa ngayon, sinabi ni Castro na hindi pa napag-uusapan kung handa ang administrasyon na makipag-usap sa oposisyon. Gaya raw ng nasabi niya, magkaibaan niya ang politician at statesman. Cheryl, ipinaliwanag din ni Castro ang pagkakaiba ng politician at statesman. Ang politician daw iniisip ang susunod na eleksyon, gayong ang statesman iniisip ang susunod na henerasyon. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Ngayong Miyerkules, Ash Wednesday, ang umpisa ng Kwaresma sa Simbahang Katolika. Kaya marami sa mga kapatid nating Katoliko ang nagsimba at nagpalagay ng abo sa noo. Kasabay niyan, hinimok na rin ng simbahan ang mga mananampalataya na mag-ayuno sa paggamit ng mga gadget ngayong Lenten season o Kwaresma.
Para pag-usapan yan at ang iba pang isyu tungkol sa paggunita ng Lenten season o Kwaresma, magkakasama natin si Father Aris Season ng Santa Rita de Cascia Parish sa Quezon City. Magandang tanghali po sa inyo, Father Aris. Magandang tanghali, Cheryl. Katatapos lang namin ng misa dito sa Mary Mother of Hope Chapel dito sa Landmark Trinoma. Sakop ito ng Santa Rita de Cascia. So katatapos lang namin ng misa, punong-puno ang simbahan. Kagaya po nito, Father Aris, yun nga, Ash Wednesday, dagsa po ang mga Katoliko, sinisiguro po ng mga kababayan nating Katoliko na makapagpalagay ng abo sa noo. Paalalahanan po natin yung ating mga kababayan. Bakit po ba tayo nagpapahid ng abo sa noo? Ano po yung significance nito? Alam mo, yung ashes is an ancient custom. Panahon pa ng Old Testament yan. Yung paglalagay actually nung Old Testament time, hindi lamang konting abo sa noo, pero talagang tinatakpan yung buong tao ng abo. Outward sign ito, tanda ito ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad sa Panginoon. So ngayon, sa simula ng panahon ng Kwaresma, 40 days na sinasamahan natin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang journey, sa kanyang retreat sa desierto. So yun ang simula, yun ang tanda ng simula ng panahon ng Kwaresma, yung paglalagay ng abo sa ating mga noo. At yan po yung sisimulan natin, yung pag-aayuno, yung fasting. At karaniwan po, lumaki ako, Father Aris, na pag Ash Wednesday, every Friday, bawal ang karne. Diba? Bawal ang karne. Ganun po yung kinalakihan. Tapos nag-iiba. Ngayon, mula sa pagkain, yung ginagawa kapag Lenten season, ngayon naman po, ang pakiusap ay mag-fast mula sa digital media. Bakit po mahalagang isulong ito ngayon? Siguro linawin natin, no? So Ash Wednesday and Good Friday are 2 days of fasting and abstinence for us Catholics. Okay? Pag sinabing fasting, ibig sabihin, 1 full meal a day. So, for example, for many people, yung lunch, yun ang kanilang full meal. Tapos yung breakfast at dinner, bawas ng kaunti, no? Walang merienda. No? Tapos yung abstinence ay no meat. No? So, fasting and abstinence for Ash Wednesday and Good Friday, tapos abstinence during Fridays of Lent. Tapos, yung specific suggestion ng CBCP, ng ating mga obispo dito sa Pilipinas, is to fast from social media. Okay? Alam naman natin ano ang influence ng social media sa atin. Alam natin, marami sa atin, kasama ako, yung we spend a lot of time every day on our gadgets. Okay? And isa sa paanyaya ngayong panahon ng Kwaresma is that we fix our focus on God. So para mapakinggan natin ang salita ng Diyos, para mapakinggan natin yung sinasabi sa atin ng Diyos, kailangan natin tumahimik. And one of the things we have to discipline ourselves on is social media. Kasi, di ba, ang dami nating nakikita ngayon, kumakain, magkasama, pero hindi nag-uusap. No? Families, kumakain, magkakasama, pero lahat hawak ang gadgets. No? So parang Lent is a good time to discipline ourselves in these things and focus on the more important things. So focus on God so that we can listen to God, and on our families, the people who are closest to us. Si Pope Leo, maganda din yung kanyang suggestion for the season of Lent. Sabi naman ni Pope Leo, don't just fast from food, but fast from harsh words. Yung mga salita na nakakasakit sa ating kapwa, yung mga salita na hindi naman nakakabuti sa ating kapwa. So,
hindi lamang fasting from food, but fasting from the many things that are not good to us, that do not help us come closer to God and to one another. May panawagan din po ang CBCP, Father Aris, sa mga politiko na wag na rin magnakaw ngayong Kwaresma. Hindi lang Oo ngayong naman. Kwaresma, hindi dapat. Dapat Oo, talaga pero wag magnakaw at all. Ano po ang masasabi nyo rito? Kasi talaga namang, di ba, Cheryl, glaring talaga Masyadong, alam naman natin, nandiyan na yung graft and corruption, matagal na nating problema yan. Kaya lang, masyadong glaring yung amounts, yung billions of pesos, no? So, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsisisi, yung pag-amin natin, bawat isa sa atin, yung hindi yung itinuturo lamang natin yung iba. Because I believe lahat tayo are responsible for this. So, ang tawag ngayon is for all of us to come back to the Lord, to change our ways, to listen to the Lord calling us to conversion and repentance. Ano po ang iiwan yung mensahe sa mga Katoliko ngayong simula na nga po ng Kwaresma, Father Aris? Ang panahon ng Kwaresma ay isang panahon na napakayaman sa biyaya ng Panginoon. Tinatawag tayo ng Diyos, bawat isa sa atin na magbalik loob sa Kanya, na lumapit sa Kanya, na talikdan ang ating mga kasalanan at sundin ang utos ng Diyos. So ang Ash Wednesday ay simula ng panahon ng Kwaresma, ito'y pag-amin ng bawat isa sa atin na ako ay makasalanan, ako ay nagkamali, kailangan ko ng tulong at awa ng Diyos. Amen. Marami pong salamat, Father Aris Season ng Santa Rita de Cassia Parish sa Quezon City. Magandang hapon po. Mga bay, diara mga balita, gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Wala daw kahadlok si Cebu Governor Pamela Baricuatro bisan pa og nakadawat siya og death threat. Kani impormasyon mga bay gikan gyud sa mga pulis. Kana og daghan pa sa report ni Dale Israel gikan sa One News Cebu. Wala damhan ni Cebu Governor Baricuatro nga sa pagbalik niya gikan sa biyahe sa China, gisugat siya sa dagkong opisyal sa pulis. Tungod sa balita nga aduna kunoy hulga sa iyang kinabuhi. Matod pa sa gobernadora, nakadawat kuno ang iyang opisina og impormasyon nga aduna kunoy usa ka individual gikan sa Osamis nga gipada og gibayran og 2.5 million pesos aron ipatuman ang pagpatay. Og posibleng buhaton kini sa gawas sa probinsya. Ang intel report gikan kuno sa sulod sa Kapitolyo o gipasa sa PNP nga diha-diha dayong misusi sa sitwasyon. Padayon karon ang investigasyon. Expected na to kasi talaga full blast yung crackdown against illegal drugs, yung mga smuggled cigarettes dito, illegal quarry. Kaya it's expected na may magagalit talaga. Bisan pa sa maong hulga, nagpasalamat ang gobernadora sa Philippine National Police tungod sa ilang dali nga aksyon. Personally, I'm not worried about that. No, I'm fearless, but then I am doing my best to protect myself also. I don't want it to get in the way of my service to the people. Sa laing bahin, nagipagstorya usab si Baricuatro sa PNP aron malikayan ang mga delikadong exhibition sa mga dalan. Tungod kini sa may viral nga mga rider nga nag-stunts samtang nagpadagan sa motorsiklo sa Trans Central Highway. Aduna pay uban nga mohigda sa ilang motorsiklo, murag Superman, buhian ang manibela og makigkarera sa mga kurbadang bahin sa highway. Kadaghanan sa maong mga insidente muigo og aksidente. Mga kapatid, kini si Dale Israel, One News Cebu. Para sa atong mga igsuong Muslim dinha, musugod na ang Holy Month of Ramadan ugma Huwebes, February 19.
Pero mga bay, gipahibalo sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF nga wala makit-an ang crescent moon o hilal ni atong Martes sa gabi. Matud pa sa NCMF, nakig-alayon o nakikoordinate no sila sa BARM Darul Ifta sa lain-laing ulama groups ug sa pag-asa. Tanan sila nagpamatuod nga not sighted o wala gyud makit-an ang crescent moon o hilal nga maoy sign unta sa mas sayo nga pagsugod. Gihimo sa Cotabato City ug sa Manila ang maong moon sighting. Kaning Ramadan mga bay, mao ni siya ang most sacred month sa Islamic calendar. Kaning mga panahon na ga-fast ni ang mga igsuon natong mga Muslim gikan sa kadlawon hangtod sa pagsalop sa adlaw o sunset. Gahalad sad sila og mga pag-ampo nga base sa mga tudlo sa relihiyong Islam. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Dako tayo sa sports. Pasok na sa round of 16 ng WTA 1000 Dubai Tennis Championships ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Yan ay matapos siyang talunin ng world number 8 na si Jasmine Paolini in straight sets. Umpisa pa lang ng laban, nagpamalas na ng husay si Alex at kinuha ang first set sa score na 6-1. Mas dikit naman ang second set at umabot pa sa puntong kinailangan nitong ma-extend. Pero sa huli, nakuha pa rin ito ni Alex sa score na 7-6. Dahil sa panalo, aabante na sa next round si Alex. Sunod naman niyang makakalaban ang tennis player mula Romania na ang ranked 32 na si Sorana Cirstea. Hola mga kapatid, ang dami nang napareact sa kontrobersyal na religious stand ni Alvin Aragon. Isa na nga riyan ang actress model na si Wilma Doesn't na nakasama sa teleserye ang asawa ni Alvin na si Izzy. Say nga ni Wilma, hindi nga raw nila hinusgahan noon si Alvin pero ngayon nagbago ito ay lahat naman daw ay ginudge. Isa sa mga issue ni Alvin ay ang pananamit at pangalan ng dating girl group ni Izzy, ang sex bomb. Si Rica Perelejo naman naiintindihan daw ang kagustuhan na ibahagi si God sa iba. Pero kapag hindi raw mag-iingat ay maaaring magtunog self-righteous lang ito. Anyway mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa iyo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay nakasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, Teleserbisyo para sa Pilipino.